Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, mainit po ang panahon ngayon. Kaya yan po muna ang inyong makikita. At salamat po sa ating Diyos dahil kahit pa paano po ay may hangin sa labas. At salamat din sa ating Panginoon dahil napapagtagumpayan po natin ang init na ito. Ang inyong pong Nanay Rayleigh ay nandito po sa loob ng ating munting sala at nakasarado po tayo lahat dahil sobra po ang init, ang singaw ng init sa labas. At binuksan ko po muna ang ating munting aircon para po makahinga tayo ng maluwag. Dahil hindi naman po ako nakakatulog pag ganitong oras, kaya gamitin ko na po ang oras na ito para magbasa po ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, simulan na po natin ang salita ng Diyos at excited po tayo kasi andito na po tayo sa aklat ng mga awit. At pang 95 days na po natin ngayon na dumaan na po tayo sa 3 buwan habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay ready na, kuhanin nyo na po ang inyong mga Biblia at tayo po ay magbabasa na uli ng salita ng ating Panginoon. At patuloy po tayong samahan ng ating Diyos. Patuloy ko pong inihiling na samahan po tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan din po natin ang ating binabasa at ating pinapakinggan na salita ng ating Panginoon. Simulan ko na po mga kaibigan mga awit. Panimula, ang aklat ng mga awit ay imnaryo at aklat panalangin ng Biblia. Ito ay nilikha sa iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalangin ito'y tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa ilakip sa kanilang kasulatan. Maraming uri ang mga tulang relihiyosong ito, mga awit ng pagpupuri at pagsamba, mga paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran, mga awit ng pasasalamat sa Diyos, mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway, at mga panalangin ito ay pansarili at pambansa. Naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao ang ilan, samantalang ang iba'y kumakatawan sa pangailangan at damdamin ng lahat ng nananalig sa Diyos. Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga iglesyang Kristiyano buhat sa simula. Nilalaman ang 150 na awit ay hinati sa 5 pangkat. Awit chapter 1 to 41, awit 42 to 72, awit 73 to 89, awit 90 to 106, awit 107 to 150. Chapter 1. Ang tunay na kagalakan, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay pagtawanan at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubuhulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay, ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit
kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Chapter 2. Haring hinirang. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na itong si Yahweh at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Sa trono ng langit nagtawa si Yahweh nang ito'y sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot siya ang mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal sa tuktok ng Sion, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari sa Sion, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng tao tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Diyos na si Yahweh, inyong paglingkuran katakutang lubha upang di magalit siya isambahin at magpakumbaba. Pagkat puot niya'y madaling sumiklab, papatay sa madla ang mga nilikhang sa kanya'y dudulog upang pakalinga at maituturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa. Chapter 3. Panalangin pang-umaga. O Panginoon ko, kay raming kaaway sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Yahweh, ng aking tawagin, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Lipulin mo yaong masasamang tao. Yamang kaligtas ay magbuhat sa iyo. Pagpalain kami na mga anak mo. Chapter 4. Panalangin panggabi. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos, na aking kalasag, ikaw na humango sa dusa ko't hirap. Ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag, hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid ikaw ay magnilay. Ihandog kay Yahweh yaong wastong alay at pagtitiwala sa kanya'y ibigay. Ang marami riyay yaong nagsasabi, masaganang biyaya ay buhusan kami, at pagkalooban ng habag mo, Yahweh, o Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Chapter 5. Dalangin upang ingatan. Ako'y dinggin, Yahweh, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at mapatutulong. Sa iyo, O Yahweh, ako dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin. Ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil.
Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway, o dakilang Yahweh, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang halimbawa niyong bibig nilang sanay na mandaya. Parusahan sila at iyong sumpain at ang balak nila ay iyong biguin. Sa iyong harapan sila'y itakwil pagkat naghimagsik at naging suwail. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat nang dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat at ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Awit chapter 6. Dalangin sa panahon ng bagabag. Panginoon, huwag mo akong kamuhian at sumbatan. Sa taglay mong kagalitay, huwag mo akong parusahan. Naubos na ang lakas ko, Yahweh, ako'y kahabagan. Palakasin ang lingkod mong, sa hirap ay halos patay. Bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong kalagayay kailan mo wawakasan, O Yahweh ko? Lumapit ka't ako ngayon ay iligtas. Yamang ako ay mahal mo, huwag bayaang mapahamak. Sa daigdig niyong patay, nalilimot ka ng lahat at wala ng pagpupuri na doon ay magaganap. Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiiyak, ang mata ko'y magang-maga. Halos di na makakita, kaaway ko ay ang may gawa. Layas kayo masasama, layo kayo't ako'y iwan. Yamang ito'y panaghoy ko ay dininig ng may kapal. Narinig na ang hibig ko, ang dalangin na tulungan. Tinugunan niya ako sa lahat kong panawagan. Kaaway ko'y magdaranas ng pait ng kabiguan. Sa kanilang pagkalito'y tatakas ng madalian. Awit chapter 7. Dalangin upang magtamo ng katarungan. O Yahweh ko, O aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ay mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, luluraying walang habag. O Yahweh ko, aking Diyos, kung ako po ay nagkulang, kung ako ay nagkasala, naminsala sa sinuman, kung ako ay naging taksil sa tapat mong kaibigan, kung ako po'y naminsala o ng api ng kaaway, payag ako na hulihin, patayin kung kailangan. Ang bangkay ko ay katayin at iwanan sa lansangan. O Yahweh ko, bumangon ka, puksain mo ang kaaway, ako'y iyong ipagtanggol sa malulupit nilang kamay. Gumising ka't sagipin mo, ako ngayon ay tulungan. Yamang ito ang hangad mo, maghari ang katarungan. Tipunin mo na yung piling ang lahat ng tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa, at mula sa kalangitan sa kanila'y mamahala. Pagkat ikaw lamang, Yahweh, ang hukom ng taong madla, humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa, yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Kung ang tao'y di magsisisi, di titigil magkasala, nahandang lagi ang Diyos na gumagamit ng espada, pati na ang kanyang panay laging handa sa tuwina. Handang lahat ang pamatay ng sandatang iba't iba. May palasong nagniningas, sa handa ring iasinta.
Pagmasdan mo ang masama sa kanyang hidwang isip, panlilinlang ng kapwa ang hangad sa bawat saglit. Humuhukay ng malalim na sa iba'y inilingid, sa patibong niyang iyon ay siya rin ang nabulid. Siya na rin ang may likha sa parusang dinaranas, sa sariling karahasan siya ngayon naghihirap. Pupurihin kita, Yahweh, aawitang buong galak, puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat. Awit chapter 8. Ang kadakilaan ng Diyos at karangalan ng tao. Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit, mga bakat tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong na sa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig sa buong daigdig. Ikaw, Yahweh, namin ang banal mong ngalan ay dadakilain. Awit chapter 9. Pasasalamat sa makatarungang Diyos. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway, dahilan sa takot sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Hukom na matuwid mula sa trono mo na iyong luklukan, iyong iginawad sa abang lingkod mo yaong katarungan, iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Nilipol mong lahat ang aming kaaway, ang kanilang lungsod, dahil sa galit mo'y iyong ibinaon sa bangin ng limot. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan. Sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Suubi ng awit ang hari ng Sion, ang Diyos na dakila, ang ginawa niya ay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaawa-awa ay kanyang sinusumpa. O Panginoon ko, ikaw ay mahabag. Sa abakong lagay, masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Hanguin mo ako sa halip na ito nang hindi mamatay, upang sa harapan ng lungsod ng Sion aking isalaysay ang lahat ng buti na iyong ginawa na walang kapantay, at purihin kita sa pagliligtas mo sa aking kinamtan. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na unang sa akin ang nahuli sila. Sa hatol ni Yahweh sila'y nahahayag, matuwid magpasya, at ang masasama sa gawain nila ay nakikilala. Lahat ng masamay luksang kamatayan ang magiging wakas. Ang lahat ng taong tumanggi kay Yahweh ay mapapahamak. Di habang panahon ng pababayaan ang nangangaghirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Halina, O Yahweh, huwag mong tulutang ikaw ay labanan. Tipunin mong lahat siyaong mga hintil at iyong hatulan. Sidlan mo ng takot, Panginoon namin, ang lahat ng bayan, iyong ipabatid na sila'y nilikha't mga tao lamang. Chapter 10. Panalangin upang tulungan. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan sa panahon ng bagabag? Bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan, naway ito ang
huli sa patibong nilang umang. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon, tinutuya ng masakim sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong, hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Ano man ang gawin niya ay laging kanya ang tagumpay, yaong kahatulan ng Diyos hindi abot ng isipan. Sa tuwina hinahamak, tinutuya ang kaaway, wika niya sa sarili, lagi akong may tagumpay. Ang bagabag sa buhay ko'y di sasapit kailanman, sinungaling magsalita, lapastang at mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ng nangungubli, nag-aabang at ang nasa ipatayin, ang walang salat, walang malay na nilikha. Leon man din ang kawangis, lagi siyang nagmamanman. Yaong kanyang lalapain, matyagang hinihintay na mahulog sa patibong niyang umang. At kung ito'y mahuli na, papalayong itatanan. Hinahamak dinudurog itong taong kulang palad at lubusang inaapi ng malupit at malakas. Ang sabi ng taong buhong, sa parusa ako'y iligtas, natutulog yaong Diyos, hindi ako mamamalas. O Yahweh, lumapit ka. Iligtas mo ako ngayon, O Diyos. Huwag mong lilimutin ang nasadlak sa linggatong. Bakit ka itinatakwil ng masama, Panginoon? Pagkatapos sa sarili, ganito ang ibubulong. Hindi ako magdaranas ng bigat ng kanyang hatol. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. At wala nang maasahan ay sa iyo na nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Yaong mga masasama ay alisan mo ng lakas, sa kanilang kasamaan parusahan silang lahat. Lubusin mo ang parusa, pahirapan mo ng ganap. Paghahari nitong Diyos ay lubos at walang maliw. Ang hintil ay mawawala sa lupain. Diringgin mo, O Yahweh, ang dalangin niyong hamak. Patatagin mo ang loob nitong mga kulang palad. Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha, papanigan sa paghatol yaong mga taong aba. Iyan, O Diyos, ang gawin mo upang itong masasama ay wala nang maidulot na pangamba at dalita. Chapter 11. Pagtitiwala kay Yahweh. Sa Panginoong Diyos, ipinagtiwala yaring kaligtasan. Ang payong ganito'y di dapat sabihin sa akin ninuman. Lumipad ka agad katulad ng ibon tungong kabundukan, pagkat siyaong pana nitong masasamay laging nakaumang. Upang ang matuwid pagsapit ng dilim, tudlain na lamang anong magagawa ng mabuting tao kung pati sa liga ng kanyang pag-asa ay gumuho ng ganap at wala ng saysay. Ang Diyos na si Yahweh ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono, at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang malilingid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat, namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Yaong masasamay pinahahatdan niya ng bagang maningas, apoy na asopre upang pahirapan sa matinding alab. Si Yahweh ay tapat sa gawaing mabuti. Siya'y nalulugod sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Panalangin upang tulungan. Chapter 12. Ako, O Yahweh, iligtas mo sana, mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat ngayong makikita, pawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang salita nila, patigilin mo madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magwika. Yaong palagi ng mga sinasalitay kami, magsasabi niyong aming nasa't sinong mag-uutos sa amin, sino nga. Darating na ako, ang sinabi ng Diyos, upang sakluluhan ang binubusabos. Sa pinag-uusig na walang magkupkup, hangad nilang tulong ipagkakaloob. Pangako mo, Yahweh, ay maaasahan, at nakakatulad ay pilak na lantay, tinunaw sa horno matapos mahukay. 7 bisis ito na pinadalisay. Kami, O Yahweh, lagi mong ingatan. Sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Kami naligid sa lahat ng lugar, kung alin ang likoy siyang itinatanghal.
chapter 13. Panalangin upang tulungan. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? Gaano ba katagal pa magtatago ka sa akin? Gaano ba katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko? Sa puso kong gabit araw babatahin. Kaaway ko'y hanggang kailan kaya ako aapihin? Tunghayan mo at tugunin, O Yahweh, na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag pabayaan na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. So, dito po muna tayo magtatapos, mga kaibigan. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Ano po, ang atin pong binasa dito sa awit ay iba't ibang uri ng panalangin. Ano po, na kahit man po sa buhay natin, mga kaibigan, may iba't iba po tayong panalangin. May panalangin po tayo ng para sa ating sarili, para sa ating pamilya. May panalangin tayo para sa ating bansa. May panalangin po tayo para sa uri ng panahon. May panalangin po tayo para sa mga taong nang aapi sa atin. May mga panalangin po tayo sa panahon ng kagalakan. Ano po, iba-ibang uri po ng panalangin ang itinuro po sa atin, at gaya rin po dito sa panalangin ng awit. Mga panalangin po dyan sa awit, ayan din po ang nangyayari sa panahon natin, ating mga buhay ngayon. Ano po, kaya mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos upang matutunan po natin ang mga iba't ibang bagay na nais ng Diyos na ipagawa din sa atin at tularan din natin. Higit sa lahat, ang kanyang salita na nais ng Diyos na ito'y ating sundin ang kanyang mga tuntunin, isapamuhay natin, hindi lamang sa binabasa natin, kundi talagang maisapamuhay natin at ating sundin at makita ito sa ating mga buhay, kung anong uri ang Diyos na ating sinasamba at Diyos na ating sinasampalatayanan. Ano po, dahil ang mga buhay po natin ang magiging magandang patotoo kung gaano kabuti ang ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay nakapagbasa ng 13 chapter 1 to 13. Salamat sa Panginoon at salamat din sa inyong mga buhay na laging nandyan upang makinig at magbasa ng salita ng ating Diyos. Alam naman po natin na ang panahon ngayon ay talagang nasa last days na po tayo. Kaya talaga pong hilingin natin sa Panginoon na turuan pa tayo ng Holy Spirit ng mga malalalim pa na panalangin, mga panalangin na napapanahon upang sa ganon ang gabay ng Diyos ay hindi po tayo magkukulang. Ano po, kailangan po natin ang gabay ng Diyos, kaya kailangan po nating manalangin at hilingin sa Diyos ang lahat ng mga panalangin na nais nating iparating sa Kanya. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, at loobin ng Panginoon na sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo. Ingatan po kayo ng ating Panginoon, gabayan at patnubayan na hindi po tayo mailigaw ng kahit sino paman. Ano po? At maniwala po tayo palagi na ang Diyos natin ay nakatingin lagi mula doon sa kanyang trono sa kalangitan, ay tinitignan niya po tayo palagi. At kung ano man ating kailangan, wala po tayong gagawin kundi ang manalangin, manawagan sa Diyos upang sa ganoon malaman ng Diyos kung ano ang nais natin. Hanggang dito na naman po muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.